Sabi nila, bakit daw si TPC ang aking pinupush sa pagpo-post. Even though may iba naman akong pagkakitaan or pwede naman akong mag-apply abroad kasi nga um, nag-aral din ako bilang welder, pero bakit daw ako nag-stick kay TPC. Lahat ng post ko TPC maliban dun sa aking TikTok shop, pero sa Facebook ko is si TPC po talaga ang aking pinupost. Motivations about TPC, motivation sa um, about life at business motivation. So, isa lang masasabi ko dyan, ang TPC po kasi guys, ikaw mismo ang boss niyan. Pag ikaw ay TPCian na, ikaw lang ang boss dyan sa negosyo na yan. Wala kang ibang boss kundi sarili mo lang. Ikaw ang amo dyan. Ang TPC kasi meron siyang passive income. Hindi katulad sa ibang negosyo mo na mga beauty, may mga beauty products din naman anak ko guys. Mayroon akong store na ang mga laman ay mga beauty products, lahat ng mga rejuvenating andun sa store namin. So diyan naman is meron akong kanya-kanya reseller sa beauty products. At sa TikTok shop ko naman is doon ako nagpo-post ng aking mga products, at kung may mga gustong mag-order doon sa aking TikTok shop. So, lagi mo nagpo-post din ako doon sa aking shop, pero sa Facebook ko, pinupush ko talaga sa TPC. Si TPC, bakit? Kasi si TPC lang po kasi guys ang may passive income. Pagdating ng araw, kahit hindi ka nakikilos, hindi ka na magpo-post, basta yung TPC mo, nagtanim ka na nagtanim, yung mga tao na po yung magkikilos para sa'yo, para magkaroon ka ng income. No? So, iba kasi ang mayroon kasi sa negosyo kasi guys, meron tayong tinatawag na active income tsaka passive income. Meron tayong tinatawag na active income tsaka passive income. Ang active income naman guys is yung mga product na binebenta mo na matik pag may bibili, magkaroon ka na agad ng pera. Kung hindi ka magpo-post, hindi ka mag-open tulad ng tindahan, kung hindi ka mag-open, wala kang tinda, wala kang binta. Sugat na ako. So, ayun, yung tinatawag na active income. Ang passive income naman, guys, hindi agad-agad na magkaroon ka ng income dyan. Kasi kailangan mo po magtanim na magtanim. Tulad ng TPC, guys. Yung pag ninegosyo ng TPC, hindi naman sinasabi na pag ikaw mag-TPC, maging mapera ka na, maging mayaman ka na. Hindi ganon. Kasi lahat ng negosyo, nag-uumpisa yan sa pinakamababa. Step by step po kasi ang pagninegosyo guys. Kailangan itong negosyong to na TPC sa online marketing, kailangan mo talaga ng tiyaga. Kailangan mo talagang trabahuin. Matrabaho siya pero kailangan mo ng bigyan ng halaga. Bigyan mo siya ng oras. Bigyan mo siya ng panahon talaga para ma-push mo yung negosyo na yan. Kasi pagdating ng araw, pag yan ay magbo-boom, kahit matulog ka nang matulog dyan, tao na yung kikilos para kumita ka. Yun ang tinatawag namin mga tipician na passive income. Yung mga ibang upline ko, ayun ang strategy nila. So, nakukuha ko din yung mga strategy nila. Basta, pagdating sa negosyong to na online marketing, MLM company o networking, kailangan mo talaga ng mga tao dyan sa grupo mo. Basta, ipopromote mo yung alam mong legit. Huwag kang mag-promote na alam mo yung scam. Kasi kawawa naman yung mga tao na nai-scam. Ito sa TPC guys, hindi siya scam. Alam mo kung bakit? Walang nai-scam sa load. Kasi sa TPC guys, ang product namin is load. So, sino ba ang nai-scam sa load? Sino ba ang gumagamit ng load? Diba? Siyempre, lahat tayo gumagamit ng load. Yes, diba? Tama, matanda, bata, kahit sino na gumagamit ng cellphone, gumagamit ng load. So, hindi po scam ang TPC. Hindi po ako mag-vlog, hindi po ako magpo-promote kung alam kong scam ang TPC. Hindi po scam ang TPC namin. No. Sa mga nagsasabi dyan na scam, sa tagal-tagal ko nang nag-TPC,
So nasasabihan pa rin kami ng scammer, okay lang 'yon. Wag kayong malungkot o wag kayong sasama ng loob kasi part na 'yon ng ating business na masabihan tayo ng scammer. So tanggapin natin 'yon pero ah natural lang 'yun sa mga tao na magsasabi ng gano'n. No, kasi na-scam din sila. Lahat naman ng tao na-scam eh. Na-scam nga tayo sa mga kaibigan natin ng utang, hindi na nagbabayad, di ba? So, scam din yon. So, wag kang magsabi na hindi ka na-scam. Kasi yung part na utang pa lang na hindi ka binayaran ng kaibigan mo o hindi ka binayaran ng utang sa'yo, scam din yan. So, na-scam ka rin ng kaibigan mo na hindi ka binayaran. So, marami kasi klaseng scam, guys. Na-scam ka sa pag-ibig, pinaasa ka lang, di ba? Na-scam ka sa utang, hindi ka binayaran. So, scam din yun. So, wag kayong magsabi na hindi kayo na-scam. Even ako, I accept na, na-scam din ako doon sa mga nangutang sa amin na hindi na nagabayad until now. Wala na ding pake kahit nandiyan naman sila. Nakikita naman sila. At nakikita nila kami pero wala nang balak magbayad. So, na-scam din kami doon sa part na yun. Nung word na utang ngayon. So, lahat ng tao na scam. So, po ikaw ay may negosyo na katulad na negosyo ko, nasabihan kang scammer, okay lang yun. Wag kang magalit, wag kang tumigil. Basta alam mo sa sarili mo na nasa legit company ka. At kung may mga tao nang babato sa'yo, sinisiraan ka, ginagawan ka ng kwento, ginagawan ka ng issue, okay lang yan. Wag mo silang patulan, stay ka lang dyan kung saan ka na level. Wag kang bababa sa level nila. Ito sila. Wag kang bababa, wag kang papantay sa level nila kasi hindi mo sila kautak, hindi mo sila kauri. No? Yung mindset mo, wag mo ikumpara sa mindset nila kasi iba yung mindset ng mga taong negative kaysa taong positive thinker. Ikaw positive thinker ka, tapos may mga taong ginaganyan ka, wag na wag mo silang patulan. Hayaan mo lang sila. Magsasawa din yan mga yan sa kakaisip ng anong pwedeng ibato sa'yo, kung anong pwedeng isira sa'yo. Hindi yan mananalo, guys. So, pagpatuloy mo lang yung ginawa mong maganda. So, yun lang. Wag na wag mo silang patulan. Even dun sa Facebook, kung may wag mong patulan. Ang gagawin mo lang is, ignore mo na lang sila. Basta ang alam mo na ikaw ay nasa tama. No? Kasi wala namang mangyayari, guys, kung patulan mo yung mga taong ganyan pag-isip. No? Yung ganyang mga mindset, walang mangyayari kung patulan mo sila. Tunay yun, guys. No? So, kaya nga ako, pinupush ko talaga ang pagtitipisi ko. Even na kaya sabihin nila, pwede ka naman mag-abroad, malaki ang kikitain mo doon sa abroad. Yes, alam ko naman yun. Malaki ang kikitain talaga sa abroad, guys. Kasi, lalo na ako as a welder, babae, di man talaga ang welder sa ibang bansa. Pero hindi ko ipagpalit ang aking negosyo, ang aking pamilya doon sa abroad, di ba? Kasi hindi naman lahat na nag-abroad yung successful eh. Pagdating ng araw, ikaw abroad mapera ka nga, pero pagdating ng araw pag wala kang negosyo sa Pinas, wala din, balik ka din, back to zero ka din. Di ba? Di ba? So okay na din yung nag-start ka sa pagninegosyo, nag-start ka sa barya. So, unti-unti mo siyang mapalago. Ayan. Pagdating ng araw, may makikita ka. Di ba? May mapagkukuhanan ka, di ba? Basta ikaw, dapat ang mindset mo lagi, dapat huwag kang magpapatinag sa mga sinasabi ng mga negative people around you. Yung mga nakasurround sa iyo, huwag kang magpapa-akpikto. Wag kang so wag mong hayaan na manalo sila kaysa sa'yo, di ba? Kasi wala naman talagang mali na nananalo. Lahat po talagang tama siya ang nananalo. So yan sabi nila na ang iba naman nagtatanong kung bakit hindi na daw ako nagka-company. So, hindi na po talaga ako nagka-company. Ayoko na po talaga kasi sa company, walang masama sa pagiging company, guys. Kasi doon ako galing, no? So, ang akin lang kasi, mas binibigyan ko ng pansin itong negosyo ko, pamilya ko, mga anak ko. Ang pagka-company kasi, guys, malaki ang pagkaiba. Company versus negosyante. Malaki ang pagkakaiba. Sana pala noon, kung doon ko lang discover tong meron pala akong
kakaibang mindset pala sa pagninegosyo. Sana kung na-discover ko lang to noon pa, sana pala dati noon pa ako nag-start ng negosyo. So ang pagninegosyo kasi guys, hindi yan talaga gifted. Hindi yan paglabas mo sa mundong to, ganun na ka. Hindi eh. Pinag-aralan yan eh. Pinag-aralan yan guys. Napapag-aralan yan. Kasi nga ako, hindi naman ako, paglabas ko sa mundong to, hindi naman ako ganitong mindset eh. Binago ko lang kasi, binago ko yung mindset ko. Nasa sarili ko. Dati hindi ako ganon. Kaya nga sabi ko, binago ko yung sarili ko na maging ganon. Diba? Ikaw lang mismo makapagpabago ng sarili mo kung paano ka, o ano ang gusto mong maging in the future. So, gets niyo po ba? So, kung ang mindset mo, ganun lang, kasi sabihin mo, ang tatay ko, ganito ang tatay ko, palahubog ang tatay ko, ang nanay ko, sugarol, ganito, chismosa lang ang nanay ko, ganyan, ang magulang ko, ganyan. So, dapat ganun ka rin. No. Pwede mong ibahin yung linya mo. Huwag kang sumabay sa linya, huwag kang susunod sa linya nila. Sabi nga, di ba, sa isang pamilya, meron at merong magiging milyonaryo o milyonarya na siyang mag-iiba ng kanilang angkan, di ba? Mag-aangat. So, naniniwala ko dyan kasi sa amin magkakapatid, no, 5 kami. Ako lang yung ganitong may pag-uutak. Yung pag makausap mo ako ng personal, nag-iiba na yung mga pag about sa business, nag-iiba na yung mga sinasabi ko sa utak ko, sa bunganga ko. Yan, nag-uunahan ko anong gustong sabihin. Nag-iiba na yung mga pananaw ko, pero yung mga kapatid ko hindi sila ganito. Wala silang ganitong negosyo. Ayaw din nila. So, huwag nating ipilit kung ayaw. Pero kung gusto mo talaga, pwede mo siyang baguhin. Kung gusto mo talaga, no? So, itong negosyo to sa TPC, guys. Lahat ng mga client ko, so, totoo lang, may mga client ako nakausap. Noong nakaraang vlog ko, may pinakita ko sa inyo na notebook, kulay itim. Nandun po yung mga client ko na nakalagay. Kung nilista ko yung mga prospect ko na gusto mag-avail. Pero lahat ng yon hindi sila nag-avail. Ngayong buwan na to. Pero, ang nag-avail is yung mga client ko before na 2 years nang lumipas, 1 year nang lumipas, sila po yung nag-avail sa akin ngayon. Yung mga pinapadala ko ng package, sila po yung nag-avail sa akin. Na mga client ko sila before na bumalik. No? So, yung mga client mo dati, kunyari, ikaw nag-gaitong negosyo, wag mo silang pabayaan. Hayaan mo lang sila. Pag sinabi nila na, saka na, di pa ako ready, hayaan mo sila. Wag mo silang pilitin. Bigyan mo sila ng time. Basta ikaw, na nag-alok sa kanila, ipapatunayan mo na legit ka. Kailangan meron kang post na inalok kung ano yung inalok mo na negosyo doon sa kanila. Kailangan yung timeline mo, may makikita silang product, or yung inalok mo, may makikita silang negosyo na kung ano yung na related doon sa inalok mo. Kasi ang mga yan, nagbe-base lang po yan sa mga post mo. Kung wala silang makikita post mo na related doon sa inalok mo, so masasabi talaga nila na ay, ano pala to, ganyan, di ba? Yung camera ko may kulay green. Ano ito? Yan. Akala ko nasira ng cellphone ko guys. May nakikita kong green dun sa image sa gilid eh. So, ayun. Grateful naman ako dun sa mga nag-avail this month kasi sila nga yung client ko before na kinausap ko. 2 years 2 years, 1 year late nakaraan na di ko inasahan na babalik pala sila sa akin. So, thank you so much pa. Basta lang, ang akin lang ay maging totoo ka lang sa sarili mo. Ipakita mo na sa kanila talaga na ikaw ay sincere sa ginagawa mo, sa negosyo mo. Pakita mo na sa kanila na nasa legit ka. Kasi yung mga tao kasi guys, nagmamasid lang yan. Yung mga taong yung mga taong inaalok mo, prospect mo, ano lang yan sila, nagmamasid baga. Kung iba dyan, nagmamasid ang iba dyan, nag-iipon muna, ayan.
So tuloy lang, wag lang tayong papaapekto sa mga negative na tao kasi hindi yan mawawala guys, yung mga ganyang klaseng tao, nandyan lang nakapaligid sa'yo. So, ikaw ay dapat na mag-iba na dapat yung mindset mo pag ikaw ay um, isa ng negosyante. Dapat ang thinking mo doon is paano pa ano pa yung gagawin mo para makapagbigay ka ng magandang serbisyo doon sa mga member mo o client mo o anong magandang i-post para may post ka on that day, 'di ba? So, ayun lang ang ibang member ko guys, mga member ko diyan na mga may tindahan, may mga online nag-online sila din, nagpo-post online, nakikita ko sila. So guys, sabayan niyo siya ng TPC. Mag-TPC rin kayo, magpo-post din kayo ng TPC. No, kasi ang TPC kasi iba 'yun sa ating negosyo na tinatawag ko na active income. Iba ang active income, iba ang passive income. So, mas doon dapat tayo mag-focus sa ating passive income, guys. No? Kasi ang passive income, guys, pagdating ng araw, kahit hindi ka nakikilos, meron kang matatanggap na parang pension baga every end of the month. Ayan, even ako may pension ako, kahit di pa ako 60, may pension ako natatanggap from TPC every end of the month. May pension na kami natatanggap. Hindi pa ako 60 pero may pension ako natatanggap. Yung tinatawag namin na passive income sa TPC. Diba? Although hindi naman siya kalakihan, pero masasabi ko na thankful pa rin ako kasi kahit papano hindi na ako nag-i-effort, meron ako natatanggap sa aking negosyo. No? So, yun lamang po ang ating pag-uusapan ngayon. Nalamig na aking kape. Next time na lang po ulit, no? Thank you sa mga hindi pa naka-follow dyan o subscribe na po kayo sa aking YouTube channel at thank you so much po sa inyong panonood. God bless po.